Ani, uy, saan na kaya yung manok ni Lolo Tasyo? Wika ni Dungkoy sa kanyang sarili habang hinahanap niya ang inahing manok ng kanyang lolo. Binili kasi yun ng kanyang lolo Tasyo ng 5,000 upang paramihin sa kanilang bukirin. Hybrid kasi ang inahing yun at galing pa sa ibang bansa kaya mahal na mahal ng kanyang lolo. Na halos buong araw ay hinihimas na lang niya ito at kinakausap. Subalit aksidente itong nakawala sa kanyang kulungan nang makalimutan ni Dungkoy na isarado ang pinto ng pinakain niya ito. Kaya ngayon ay pawis na siya sa kakahanap sa gitna ng kagubatan. Kasi kapag nalaman ng kanyang lolo na nawala ito, ay siguradong paparusahan siya ng gusto. Ani, uy, tumidilim na. Hindi ko pa rin mahanap ang manok na yun. Patay talaga ako nito kay Lolo kapag nalaman niyang nawala ang manok na yun. Muling sambit ni Dungkoy sa kanyang sarili habang pinupunasan niya ang kanyang pawis na hindi tumitigil sa pagtulo. Hanggang sa napadpad siya sa tirahan ng mag-asawang busaw. Doon ay nakaramdam na siya ng pangingilabot sa kanyang buong katawan. Dahil ang mga ito ay kumakain ng mga tao. Kaya halos ng mga tao na naroroon ay iniiwasan ang bahay na yon upang hindi nila magambala ang mag-asawang busaw na tahimik na naninirahan sa lugar na yon. Dahil ang mga busaw ay umiiwas din sa mga tao, nais lang din nila ng tahimik na buhay kaya naninirahan sila sa pusod ng kagubatan o sa mga kabundukan na hindi sila makikita ng mga tao. Subalit ngayon ay aksidente silang natagpuan ni Dungkoy sa kakahanap sa inahing manok ng kanyang lolo. Ani, uy, ito na siguro ang sinasabi ni Lolo Tasyo na bahay na mag-asawang busaw na hindi ko dapat puntahan. Langya talaga, bakit ako nakarating dito? Tarantang sambit ni Dungkoy sa kanyang sarili habang dahan-dahan siyang lumalayo sa lugar na yon. Subalit habang siya ay papalayo ay nakita niya ang inahing manok na nakadapo sa isang sanga malapit sa bahay ng mag-asawang busaw. Dahil iyon nga talaga ang nais niyang makuha, ay dahan-dahan itong bumalik upang kunin ang manok na yon. Ngunit hindi niya namamalayan ay pinagmamasdan lang siya ng mag-asawang busaw nang malaman ng mga ito na may nakapasok sa kanilang teritoryo. Dahil sa walang kamalay-malay si Dungkoy, ay tuloy pa rin ang kanyang paglalakad hanggang sa narating niya ang puno kung saan nakapatong ang inahing manok. Inakyat niya ito ng dahan-dahan habang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Nang mapagtanto niya na walang ibang tao o halimaw na naroroon sa bahay, ay napangiti siya dahil makukuha na niya ang manok na hindi siya mapapahamak. Hanggang sa nahawakan na niya ang manok na agad niyang piniga ang tuka upang hindi ito mag-ingay. Subalit nagpupumiglas ito na halos mahulog na siya sa puno ng kahoy dahil sa pagaspas ng pakpak nito. Hindi siya makapaniwala na gano'n yun kalakas na halos tangay na siya ng pakpak nito sa sobrang lakas ng pagaspas nito. Hanggang sa bigla itong nakawala sa kanyang pagkakahawak at agad siya nitong inatake na tila sa isang agila kung dumagit. Sapulagad ang kanyang mukha sa mga matutulis nitong kuko na nagdulot ng kanyang pagkahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa lakas nito na tila pinalo siya ng matalim na latigo na nagdulot ng pagkahiwa ng kanyang balat sa mukha. Dahan-dahan na ring dumadaloy ang sariwang dugo sa hiwa nito na kinabigla talaga niya dahil sa talas ng mga kuko nito na halos bumaon talaga sa kanyang buto sa mukha. Ani, uy, hindi man siguro yun ang manok ni Lolo Tasyo. Langya talaga man, fighter pala yun. Aray ko po, ako na tuloy naipit nito. Sambit muli ni Dungkoy habang nahihirapan na siyang tumayo dahil sa lakas ng pagkabagsak niya sa lupa. Anong ginagawa mo rito? Sa teritoryo naming bata? Nakakapangilabot na wika na isang nilalang na nakakubli sa kadiliman ng kakahuyan. Kukunin ko lang po ang manok ng lolo ko. Sagot naman ni Dungkoy
habang pinipilit pa rin niyang tumayo. Ngunit hindi niya alam na ang kinakausap pala niya ay iyong dalawang nilalang na kinatatakutan ng lahat ng taga roon, ang mag-asawang busaw. Ang mga busaw ay uri ng mga aswang na may halintulad din sa mga tao. Subalit dubli ang kanilang laki sa pangkaraniwang mga tao dahil sa kanilang katabaan. Mahilig din silang mag-alaga ng mga hayop at magtanim ng mga gulay malapit sa kanilang mga tirahan. Ngunit ang gustong-gusto talaga nilang kainin ay ang laman at utak ng mga tao. Alam mo ba na pinagbabawalan ang mga tao na pumunta sa lugar na ito? Muling sambit ng nilalang habang naglalaway itong nakatingin sa batang hirap pang makatayo. Alam ko po yun. Pero papatayin ako ni Lolo Tasyo kapag hindi ko po maiuwi ang kanyang manok. Pakiusap po. Pwede niyo po ba akong tulungan na kunin ang kanyang manok? Pakiusap ni Dongkoy sa kanyang kausap kasi nga wala pa talaga siyang kaalam-alam na mga aswang busaw ang mga ito. Paano naging manok ng lolo mo ang manok ng Diablong Buwang? Hindi yan pangkaraniwang manok na pinagsasabi mo. Dahil sariwang laman at dugo ng mga hayop ang kinakain yan. Sagot muli ng nilalang mula sa kakahuyan. Ang ani, uy. Meron bang manok ang Diablong Buwang? Alam ko po na wala akong pinag-aralan. Pero ngayon ko lang po narinig na may manok ang mga Diablo. Sagot naman ni Dongkoy sabay tawa ng malakas. Mayroon ngang nakatira ditong busaw. Kaya marapat lang na maniwala ka na may manok ang mga Diablo. Sambit muli ng lalaking busaw habang nakaharap ng mukha nito sa mukha ni Dongkoy. Aswang! Aswang! Tulungan po ninyo ako! May aswang! Paulit-ulit na sigaw ni Dongkoy nang makita niyang dalawang busaw na nakatayo sa kanyang harapan habang siya ay nakahiga sa lupa na hindi pa rin makagalaw. Tama ka nga na kami ay mga aswang busaw. Kaya ngayon ay kakainin ka na namin. Sambit naman ng babaeng busaw habang naglalaway na ito ng malapot na likido. Hindi po ako masarap kainin. Maliit lang po ang utak ko. Isa ba po, butot balat lang ang katawan ko, kaya matitinik lang po kayo. Sambit ni Dongkoy nang maalala niyang sinabi ng kanyang lolo na ang gusto ng mga busaw na kainin ay yung utak at laman ng tao. Oo nga, mukhang hindi siya masarap, Hane. Pakawalan na lang natin siya. Baka kasi may sakit pa yan at mahawa pa tayo. Wika naman ng lalaking busaw sa kanyang asawa. Honey, may idea ko. Patabain na lang muna natin siya bago natin siya kainin. Ano sa tingin mo, honey? Tugon naman ng babaeng busaw sa naisip niyang idea. Oo nga, Hane. Magandang idea ang naisip mo. Kaya dapat muna natin siyang alagaan bago natin siya kainin. Sagot naman ng lalaking busaw habang nakatingin ng matalim kay Dongkoy. Ang ani, uy. Hani pa ang tawagan ng dalawang mananap. Mapapasanaol na lang ako nito. Bulong ni Dongkoy sa kanyang sarili habang nag-iisip siya ng paraan kung paano siya makakatakas sa lugar na yon. Parang ang totoong maliit ang utak ng batang ito, Hane. Tingnan mo, kinakausap niya ang kanyang sarili. Oo nga, parang special child. Kaya dapat maalagaan natin siya ng mabuti para madali siyang tumaba. Papakainin ko rin siya ng mga masustansyang pagkain para tumaba din ang kanyang utak. Dahil sa tingin ko, ang utak talaga ng batang ito ay kasing liit lang ng utak ng dilis. Habang nag-uusap ang mag-asawang busaw, ay hindi nila namalayan. Wala na sa kanilang paanan si Dongkoy. Gumapang na pala ito ng dahan-dahan papalayo sa kanila habang nagpaplano pa sila kung ano ang dapat gawin sa kanya. Hanggang sa nakarating si Dongkoy kung saan naroroon ang manok ng Diablong Buwang na masarap na namang natutulog sa maliit na sanga. Buti na lang ay hindi iyon kataasan kung saan siya dumapo nang makawala ito sa pagkahawak ni Dongkoy sa kanya kanina. Kaya napangiti si Dongkoy kasi naroroon lang ang pakay niya.
Kaya dahan-dahan na siyang tumayo kahit masakit pa ang kanyang balakang. Nais talaga niyang kunin ang manok na iyon kasi iyon daw talaga ang manok ng kanyang lulo na kanina pa niya hinahanap. Dahil sa alam na niyang malakas ito at mapanganib, ay dinakma niya ang 2 pakpak nito at 2 paa upang hindi na ito maglaban pa sa kanya. Subalit hindi niya alam na marunong pala itong magsalita, kaya sumigaw ito ng ubod lakas sa 2 busaw na naghahanap sa kanya. Oy, oy! Mga balyenang aswang! Nandito ang hinahanap ninyong 2. Ang laki ng katawan ninyo, pero ang liit naman ng mga utak ninyo. Patayin ninyo yung batang ito upang makapagpahinga na ako. Biglang sigaw ng manok dahil hindi siya makagalaw sa higpit ng pagkahawak ni Dungkoy sa kanya. Angani, oy! Angani, oy! Nagsasalita ang manok ni Lolo Tasyo. Angani, oy! Ba't nagsasalita ito? Sigaw ni Dungkoy sabay takbo papalayo sa lugar na yon, habang hawak-hawak pa rin niya ng mahigpit ang manok ng Diablong Buang. Hoy, bata! Bumalik ka rito! Ibalik mo ang manok ng Diablong Buang! Sigaw ng lalaking busaw nang makita niya si Dungkoy na mabilis na tumatakbo papalayo sa kanila. Oo nga, ibalik mo yan. Hindi yan sa inyo. Sigaw rin ng babaeng busaw. Ngunit habang sumisigaw sila ng malakas, ay hindi naman sila gumagalaw sa kanilang kinatatayuan. Bagkus nakatingin lang sila habang nakangiti sa bawat isa. Dahil mas gusto pa nila na mawalang manok ng Diablong Buang dahil mas malakas pa iyon kumain sa kanilang 2. Halos wala na rin kasing natira sa kanilang mga alagang hayop kasi isa-isang pinapatay ang mga ito ng manok ng Diablong Buang. Hindi rin nila alam kung saan iyon nanggaling kasi bigla lang yung lumitaw sa kanilang tirahan. Matagal na rin nila itong gustong patayin at kainin kasi perwisyo ito sa kanilang pamumuhay. Subalit sa tuwing gagawin nila ang pagpaslang dito ay silang napapahamak. Naputulan ng 2 daliri ang lalaking busaw nang tangkain niya itong gilitan ng leeg. Nawalan din ng 5 ngipin ang babaeng busaw nang inatake siya nito. Nais lang sana niyang pigilan ang pagpatay nito sa kanilang mga alagang hayop. Ngunit siya naman ang inaway nito at halos masira ang kanyang bunganga sa lakas ng pagsabong sa kanya na nagdulot din ng pagkawala ng kanyang mga ngipin. Kaya hinahayaan na lang nila ang manok na yon kung ano ang kanyang ginagawa upang hindi na sila mapahamak. At binansagan nilang manok ng Diablong Buang kasi nga parang buang din ito kapag hindi nakakain ng sariwang laman at dugo ng mga alaga nilang hayop. Hayaan na lang natin ang batang yon na mag-alaga sa buwang na manok na yon, honey. Sambit ng lalaking busaw habang tumatawa ng malakas. Oo nga, sa wakas wala na rin ang manok na yon sa tirahan natin. Makakahinga na tayo ng maluwag ngayon, honey. Sa wakas, wala na siya. Wika rin ng babaeng busaw na halos nanalo sa luto sa sobrang tuwa nang malaman niya na dala-dala na ni Dungkoy ang manok na kinamumuhian nilang 2 mag-asawa. Samantalang hindi na matigil sa pagtakbo si Dungkoy sa kagubatan upang makalayo lang sa teritoryo ng mag-asawang busaw. Halos hindi na rin umaapak ang kanyang 2 paa sa tuli ng kanyang pagtakbo dahil sa sobrang takot na kainin ng 2 aswang. Hindi na rin siya nakakaramdam ng pagod dahil ang nasa isip niya ng mga oras na yon ay makauwi lang siya sa tirahan ng kanyang Lolo Tasyo. Subalit ang manok naman na dala-dala niya ay hindi rin matigil sa pagsigaw dahil hindi siya tinulungan ng 2 busaw na aswang. Babalikan ko kayo mga balyena. Humanda kayo sa aking pagbabalik. Walang hiya kayo. Pinagtawanan pa ninyo ako. Humanda talaga kayo sa akin. Sigaw ng manok dahil kitang-kita niya kung paano nagsaya ang 2 busaw nang kinuha siya ni Dungkoy habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya na halos hindi na siya makagalaw. Angani, oy! Nagsasalita nga ba talaga ang manok na ito? Parang nalipasan na talaga ako ng gutom sa kakahanap sa manok na ito. Kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Anga, oy! Medyo gutom na talaga ako. Sambit naman ni Dungkoy sa kanyang sarili dahil paulit-ulit niyang naririnig ang busis ng manok
habang humihingi ito ng tulong. Hoy, Sinto-Sinto. Totoo nga bang naririnig mo ako? Pabiglang tanong din ng manok dahil hindi siya maririnig ng mga pangkaraniwang tao kapag siya ay nagsasalita. Maliban lang kung hindi tao ang nakakahawak sa kanya ngayon. Ang ani, oy, nagsasalita nga. Tinawag pa naman akong Sinto-Sinto. Hoy, baka gusto mong gawin kitang tinolang manok. Dahil sa'yo, munti ka na ako makain ng 2 aswang, kaya mag-iingat ka sa pinagsasabi mo. Sambit naman ni Dungkoy habang tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Totoo ngang naririnig niya ako. Sino kayang batang ito? Sa tingin ko naman sa kanya, normal lang siyang bata at walang kakayahang makipag-usap sa ibang nilalang. Bakit kaya naririnig niya ako? Hindi kaya sa may something lang siya sa kanyang utak kaya ganoon? Wika naman ng manok sa kanyang isipan dahil hindi siya makapaniwala na may kakayahan si Dungkoy na makipag-usap sa kakaibang nilalang na katulad niya. Oy, natakot siguro ang manok sa sinabi ko, kaya hindi na muli nagsalita. Tugon naman ni Dungkoy nang hindi na niya marinig ang boses nitong nagsasalita. Ngunit hindi niya alam na pinag-aaralan lang ng manok ang kanyang mga galaw. Hindi kasi ito naniniwala na pangkaraniwang tao lang si Dungkoy. Kasi nga wala ring tao ang makakahawak sa kanya ng ganoong katagal at ganoong kahigpit. Hanggang sa napansin niyang dahan-dahan ang gumagaling ang sugat ito sa mukha na tila wala lang nangyari. Dahil kusa lang itong naghihilom na kahit isang galos ay wala ka nang makikita. Doon din niya napagtanto na ang humahawak sa kanya ngayon ay hindi normal na tao. Kung hindi ay isang nilalang na hindi pa niya alam kung ano. Dahil may tagla itong kapangyarihan na kayang pagalingin ang kanyang sarili. Teka, saan na kaya ako naroon ngayon? Ang ani, oy, parang naligaw na yata ako nito. Parang hindi man ako dumaan dito kanina Napagod pa naman ako kakatakbo. Tanong ni Dungkoy sa kanyang sarili dahil hindi na niya alam kung saan ang daan pabalik sa kanilang tirahan. Habang hinahanap niyang daan pabalik sa kanilang tirahan, ay biglang may narinig siyang kakaibang ingay na tila humihingi ito ng tulong na hindi naman kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Hoy, Sinto-Sinto! Huwag kang lumapit sa direksyon na yan kung mahal mo pa ang iyong buhay! Biglang sambit ng manok dahil nararamdaman niyang mapanganib ang direksyong yun kung saan nanggagaling ang ingay na humihingi ng tulong. Hala, ang ani, oy, nagsalita muli ang manok. Pero semi-concerned talaga ako ba? Ano kaya ang nandoon? Sagot naman ni Dungkoy habang dahan-dahan na siyang lumalapit sa lugar kung saan siya nakarinig na may humihingi ng tulong. Abnormal talaga. Bahala ka na nga. Bulong naman ng manok sa kanyang sarili kasi alam niya kahit anuman ang sabihin niya rito ay hindi siya nito maiintindihan. Habang hinahawi naman ni Dungkoy ang mga nagtataas ang mga damo, ay palakas naman ang busis ng humihingi ng tulong. Kaya nagmamadali siyang tumungo kung saan yun nanggaling. Hanggang sa nakakita siya ng isang ulo ng kabayo na lagpas sa mga nagtataasang mga damo. Kaya nagtaka siya kung bakit nagkaroon doon ng kabayo ay wala naman nag-aalaga ng kabayo sa kanilang lugar. Kaya nilapitan pa niya ito ng gusto upang tiyakin kung kabayo nga iyon talaga. Ngunit ang manok na hawak niya ay tahimik lang na nakikiramdam sa kanyang gagawin. Alam na kasi nitong tikbalang iyon at may bago na naman itong bibiktimahin. Huwag ka nang tumakbo, Jasmine. Alam mo naman na hindi mo ko matatakasan. Kaya sana, pagbigyan mo na ang aking kahilingan na mapasa akin ka ngayong gabi. Sambit ng tikbalang habang naglalaway ito sa alindog ng isang dalagang nakatayo sa kanyang harapan na umiiyak. Tigilan mo na ako, Tony. Hindi kita mahal. At hindi kita mamahalin kahit kailan. Kaya pakawalan mo na ako. Kasi nag-aalala na ang mga magulang ko sa akin. Maawa ka naman sa akin. Pakiusap. Pakawalan mo na ako.
Sagot naman ng dalaga habang tuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Katulad ka rin pala nila. Ang tingin ninyo sa akin ay nakakadiring nila lang. Kasalanan ko bang isilang ako na isang tikbalang? Kaya bago pa kita isauli sa iyong mga magulang, ay bibigyan muna kita ng aking punla upang makaganti ako sa kanila. Sigaw ng tikbalang habang dahan-dahan na itong lumalapit sa dalaga upang gawin na ang kanyang nais dito. Ang ani, uy, nawala man ang kabayo nakita ko kanina. Saan na kaya yun nagpunta? Dito ko lang yun nakita eh. Biglang sambit ni Dungkoy nang bigla na lang itong humarang sa harapan ng tikbalang. Patay na. Special child talaga. Hindi niya alam ang pinasok niyang gulo. Sambit naman ng manok dahil kitang-kita niya na nagbabaga ng mga mata ng tikbalang nang bigla itong humarang sa kanyang daraanan. Halos natulala naman ang babae dahil hindi nila alam kung saan nanggaling ang batang bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan. Alam din ng mga ito na hindi sila nakikita nito, kaya pinagmamasdan lang siya kung anong kanyang pinaggagawa. Anga, uy, dito ko lang talaga yung nakita ba? Saan na kaya yung pumunta? Sambit ni Dungkoy habang umiikot ang kanyang paningin sa buong lugar. Hanggang sa nagpaikot-ikot na rin si Dungkoy sa kanyang kinatatayuan na tila isang baliw. Nagtataka talaga ang tikbalang kasi alam nito na hindi siya nito nakikita, pero parang alam nito kung saan siya hakbang kasi doon din ito iikot upang siya ay harangan. Hanggang sa biglang kumindat si Dungkoy sa harapan ng dalaga na tila nangungusap ang kanyang mga mata na tumakas na upang hindi na ito mapahamak pa. Doon na pagtanto ng dalaga na nakikita sila nito ngunit nagkukunwari lang itong walang nakikita upang matulungan lang siya. Kampalasan ka! Umalis ka riyan sa harapan ko! Biglang sigaw ng tikbalang, sabay suntok ng malakas sa mukha ni Dungkoy dahil galit na ito. Aray ko po. Kinagat ako ng langgam. Biglang sambit ni Dungkoy, sabay yuko at ginamit niya ang paa ng manok upang kamutin din ang kanyang paa.